Good morning mga friend, may pumasok dito sa atin ngayon, XRM 125FI. Ang problema nito, kapag malamig, mahirap paandarin. At saka kapag umandar naman, nawawala yung kanyang minor. Tuturo ko sa inyo kung paano ito troubleshoot at kung saan hahanapin natin ang kanyang sira. Dito, tuturo ko sa inyo step by step. Una, on nyo muna yung final gauge kapag nagka-encounter kayo ng ganito, kapag mahirap paandarin sa umaga. So, pumunta muna tayo dito sa kanyang dashboard, panel gauge. Kadalasan, makikita natin dito ang problema ng ganitong sintomas. Ang i-on natin ang kanyang panel gauge. May check engine pala siya. So, 7 pass blinks. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang 7 pass blinks pala ng ating Honda XRM-FI ay ang problema niyan ay kanyang oil temperature sensor. Kadalasan ito nasisira sa mga XRM, lalo na kapag nabangga hagip ng mga kahoy or matitigas na bagay, yun ang nakatamaan palagi. Gaya nito, ang oil temperature sensor pala ng ating XRM nandito sa bandang gilid, sa left side ng ating makina, sa kanyang cylinder block. Ito siya. Tinignan natin yung kanyang EOT sensor. Ito nabali pala, kaya hindi na nag-function ng tama. Nabali siya dahil sabi na may-ari, nakabangga raw siya ng kahoy, nahagip ito, kaya nabiyak yung kanyang engine cover. May engine cover ito eh. Nabiyak yung kanyang engine cover, tinamaan pati ito. So tanggalin natin, tapos i-reset natin manual ang kanyang ECU at saka yung TPS sensor bago natin magpaanda rin. Tanggalin muna natin, tapos papalitan natin yung kanyang holder. So gamit tayo ng 8mm na sakit. Kung wala kayong sakit, tirin, pwede na. Gamit ng gawin tayo ng long nose, tanggalin nyo itong holder din. Tapos tanggalin nyo na yung sakit. Yan o, balik. Balik. Kaya ayaw nang mag-function ng tama. Mga bata. Sa pagtanggal pala ng sakit ng ating EOT sensor, ay press nyo lang yung kanyang lock, tapos hilain nyo. Sa akin kasi, masyado na siyang marumi at medyo matigas ng pisilin yung kanyang lock. Kaya sinungkit ko muna yung kanyang lock bago ko hinila. Kaya natanggal ko na siya. Nabali pala, kaya ayaw na mag-function ng tama. Hirap tanggalin. Sa pagtanggal pala sa naiwan ng kalahating parte ng ating TPS sensor, gumamit lang kayo ng T-rings na number 17 or back rings na 17mm. Pwede na yun. Ang purpose pala kaya nilagyan niya ng bronze washer para hindi siya magkaroon ng tagas kapag hinigpitan na natin. Palit natin. Ito na mga friend, ipapalit natin ang original sensor oil. Original. Made in Malaysia. Original na oil temperature sensor. Sa ganitong mga sira, mga friend, mas mainam na genuine yung gagamitin natin para iwas abala at nakasisiguro tayong gagana yan ng gusto. Gawin na natin. Sa pagkabit pala nito, huwag nyo kalimutan yung kanyang washer.
manual yung Katapos nyo may kabit ang ating AOT sensor, pumunta muna kayo sa kanyang Ay, dashboard at tingnan nyo kung may engine pa bang engine lumalabas? pa bang lumalabas. wala na. Start natin. Tingin siya. Ayan na siya. Start natin. Madali na siya, banda rin. Kasi kung ma-function na yung fuel temperature sensor niya. So kaso, medyo delayed yung kanyang RPM mo. I-reset mo natin sa manual para ma-refresh yung kanyang ECU.